Chris Aquino is back. Ito siya noon at ito na siya ngayon. Isang nakakamanghang balita po ang umaantig ngayon sa puso ng marami matapos masubaybayan ang unti-unting pagbabalik ng lakas ni Chris Aquino na binigyan ng bagong pag-asa matapos ang ilang taon ng pakikipaglaban sa sakit. Nasubaybayan nating lahat ang mahabang journey ni Chris Aquino kung saan hayagan siyang humingi ng panalangin mula sa publiko para sa kanyang karamdamang medikal. Sa mundong ito, marami po ang nag-aakala na kapag may sapat kang salapi ay kaya mo nang mabili ang lahat, pati na ang kalusugan. Pero ang totoong kwento sa likod ng larawang ito ay patunay na kahit gaano kalaki ang yaman ng isang tao, walang silbi ang pera kapag usaping buhay na ang hinaharap. Ang tunay na nagpabago sa sitwasyon ay ang habag ng Panginoon po at ang walang humpay na prayer ng mga nagmamahal sa Kanya. Ito ay isang buhay na patotoo patungkol sa kapangyarihan ng taimtim na pananalangin. Kapag ang tao po ay dumarating sa kanyang pinakamahina na punto ng buhay, ang tanging sandigan na lang po talaga natin ay ang proteksyon at grasya ng Panginoon. Sa Biblia may napakahalaga pong detalye tayong matututunan tungkol sa kung paano kumikilos ang Diyos kapag tayo ay dumaranas ng matinding pagsubok o karamdaman. Madalas po, pinahihintulutan ng Panginoon na dumaan tayo sa season ng paghihirap para ma-realize natin na kailangan natin siya sa ating mga buhay. Ang ibig sabihin ng kanyang pangako po ay hindi niya tayo iiwanang lugmok magpakailanman. May takdang panahon ang Diyos para po sa pagpapanumbalik ng ating lakas, kagalakan at kapayapaan. Ang panalangin po ay hindi lang basta pagsasalita. Ito po ay ang pagpapakumbaba ng ating puso sa harap ng lumikha na kinikilala natin siyang ang tunay na doktor ng ating kaluluwa at katawan. Kapag tayo po ay nagtitiwala sa kaniyang timing, doon natin nararanasan ang kanyang milagro na higit pa sa kayang ibigay ng mga pinakamagaling na gamot sa mundo. Ang mahalaga pong katotohanan na ito ay nagtuturo sa atin na ang pagsubok ay pansamantala lamang, pero ang katapatan ng Diyos ay permanente. Sa ating buhay, madali po tayong mawalan ng pag-asa kapag matagal na ang ating sakit o mabigat ang ating pinagdaraanan. Ngunit ipinapakita sa atin ang karanasan ni Chris Aquino na ang panalangin ng maraming tao ay may malaking epekto. Ang pagpapakumbaba na humingi ng tulong sa Diyos at sa kapwa ay nagbubukas ng pinto para sa sadyang pagkilos ng Panginoon. Kapag ang tao po ay umaasa lamang sa sarili niyang kakayahan o sa material na bagay, madali siyang mabibigo. Pero ang pag-asa na nakabase sa pagmamahal ni Jesus ay hindi kailanman maghahatid ng kapahamakan. Pinaalalahanan tayo, pagkatapos ng maikling pagdurusa, ang Diyos mismo ang magpapatibay at magbibigay sa iyo ng lakas. Napakagandang paalala po nito para sa ating lahat, lalo na sa mga taong kasalukuyang nakikipaglaban sa sarili nilang mga karamdaman o mabibigat na problema ngayon. Kung ikaw po ay nakakaramdam ng pagod o nawawalan na ng pag-asa, tandaan mo na may Diyos na nakikinig sa bawat bulong at iyak ng iyong puso. Ang power of prayer ay totoo at patuloy na gumagawa ng himala hanggang sa kasalukuyan. Huwag po tayong mapagod na tumawag sa Kanya at maglingkod ng may kagalakan sa ating buhay. Ang pera po ay may limitasyon, pero ang pagmamahal ng Panginoon ay walang hanggan at kayang magbalik ng ngiti sa ating mga labi. Sama-sama po tayong magpatuloy na manampalataya at maging sandigan ng bawat isa sa pamamagitan po ng pananalangin. Mga kapatid, ang salapi ay may hangganan sa pagtulong sa ating katawan, pero ang kapangyarihan ng panalangin ay kayang magdulot ng kumpletong kagalingan mula sa Panginoon. Amen. Share this message and you can follow this page dahil araw-araw po tayong nagbabahagi ng patungkol lamang sa ating Panginoong Jesus. This is all for Jesus.